The Eternal Bloodline. Kabanata 3. Binigyang diin ni Vice Principal George na dapat protektahan ng mga taong may kapangyarihan ang mga mahihina. Iyon ang uri ng pananalita na lubos na pahahalagahan ng lahat, ngunit mas gusto ni Kyle na matulog sa halip na makinig sa nakakainip na pananalita na ito. As you all know, iba-iba ang entrance test every year. Sa taong ito, ang pagpasa sa unang round ay medyo simple. Pagkatapos ay may inilabas si Vice Principal George sa kanyang bulsa. Nakikita mo ito. Ang bawat isa sa inyo ay bibigyan ng maliit na watawat na ito, at sa loob ng ilang minuto, ang lahat ng mga kalahok ay teleport sa loob ng isang espesyal na artificial na piitan na nilikha ng Royal Academy. Kailangan mong tumakbo at maabot ang dulo ng piitan nang hindi nawawala ang bandila. Sa huli, ang nangungunang 1,000 kalahok ay papasa sa unang round. Magkakaroon ng ilang halimaw sa loob ng piitan na humaharang sa iyong dinadaanan. Kayo na ang baalang manghuli sa kanila o umiwas sa kanila, ngunit tandaan na ang iyong tunay na layunin ay dapat na maabot muna ang linya ng pagtatapos. Simple, di ba? Nakangiting anunsyo ni George. Napatingin si Kyle sa malapad na ngiti sa mukha ng Vice Principal at nagmura sa loob. Kailan ako huling tumakbo, halos wala na ang stamina ko. Paano ako makakarating sa dulo ng piitan? Ipinaliwanag ni George na maaaring pagnakawan ng mga kalahok ang isa't isa sa loob ng piitan. Maaari rin silang magtulungan sa pag-alis ng mga halimaw. Talaga, lahat ay maayos hanggat naabot nila ang dulo ng piitan nang hindi nawawala ang bandila. Nang marinig ang mga salita ni George, maraming kalahok ang nagpahayag ng kanilang pag-aalala. Sa isang malakas na palikpak, tiniyak sa kanila ni George na kung sila ay malubhang nasugatan sa loob ng piitan, sila ay teleport palabas, ngunit ang mga kalahok na mag-teleport palabas ay direktang babagsak sa pagsusulit. Nang matapos ang paliwanag ni George, mabigat na tensyon ang lumitaw sa pagitan ng mga kalahok. Nakatitig ang lahat sa iba na may titig na puno ng pagbabantay. Malaki ang posibilidad na mag-away sila sa loob ng piitan. Gayunpaman, hindi lahat ay nag-aalala. Ang ilang mga kalahok na may mataas na liksi ay natagpuan ang unang round na medyo madali. Napatingin si George sa mga bata at nagsimulang lumutang sa ibabaw ng entablado ng arena. Kunin ang maliliit na watawat na nasa lupa at maging handa. Sa ilang sandali, lahat ay teleport sa loob ng piitan. Lahat ng mga kalahok ay tumingin sa kanya ng may paghanga at paggalang. Nais ng lahat na isang araw ay makamit ang parehong taas ni George. Tumingin si Kyle sa arena ground at nakita niya ang libu-libong mga flag sa lupa. Di ko sila napansin kanina. Yumuko siya at kinuha ang isa sa mga bandila. Bigla, nang walang anumang babala, ang lahat ng mga kalahok ay sinipsip ng puwersa ng teleportation array na naroroon sa sahig. Whoosh! Iminulat ni Kyle ang kanyang mga mata upang makita ang isang medyo kakaibang tanawin mula sa dati. Nagmistulang kagubatan ng kapaligiran sa loob ng piitan, ngunit bago pa niya ma-enjoy ang magagandang tanawin ay kumalampag ang kanyang tiyan at sinimulan niyang isuka ang lahat ng kanyang kinain hanggang ngayon. Sa isang araw lang ay 2 beses niyang ginamit ang teleportation array. Nahawakan niya ito sa unang pagkakataon, ngunit ngayon ay pakiramdam niya ay lalabas din ang lahat ng kanyang mga organo sa kanyang bibig sa lalong madaling panahon. Pagtingin kay Kyle ay gusto na ring samuka ng ibang kalahok, ngunit pinigilan nila ang kanilang mga sarili. Matapos kumalma, nakita ni Kyle ang tuwid na makipot na daan na nasa harapan niya. Napapaligiran ito ng mga puno na may iba't ibang laki. Napabuntong hininga siya at napatingin sa ibang kalahok na dumadaan sa kanya. Mapatla ang mukha, lumapit siya sa malapit na makulimlim na puno para magpahinga sandali dahil nanghihina na siya. Lumipas ang mga minuto, at halos lahat ng mga kalahok ay umalis sa panimulang linya. Napansin ng ilan sa mga kalahok si Kyle na nakaupo sa ilalim ng puno, ngunit inakala nilang ninakawan ito at sumuko na sa pakikipagpaligsahan, kaya naman hindi siya pinansin ng lahat. Sa wakas ay tumayo si Kyle pagkatapos ng 10 minutong pahinga, medyo bumuti ang pakiramdam. Napatingin siya sa walang laman na kalsada na puno ng mga nahuhulog na dahon lamang ng mga puno na may madilim na ekspresyon. Napakalupit nila, kahit isang tao ay walang nag-abot ng kamay para tulungan ako. Napaisip si Kyle na may mapait na ekspresyon. Tanging mga dahon at alikabok lamang ang kanyang nakikita, alam niyang huli na siya. Imposibleng maabot ang linya ng pagtatapos sa oras. Mukhang ang swerte niya ngayon. Hindi na nag-aksaya pa ng oras, nagsimulang tumakbo si Kyle sa tuwid na daan. Kahit siya ang huli, determinado siyang maabot man lang ang finish line. Anong mukha ang ipapakita ko sa aking ama kung hindi ko makumplito ang isang simpleng karera? Kutsain ako ni Nian sa buong buhay ko.
Biglang dumaan sa mata ni Kyle ang senaryo kung saan kinukutya siya ni Nian at ang bilis niya. Maganda ang tanawin sa loob ng piitan na may malalaking puno at malalaking bundok sa di kalayuan. Sa kanyang paglalakbay, wala siyang nakasalubong ni isang halimaw. Tila ang mga halimaw ay pinatay na ng mga kalahok sa unahan niya. Nakaramdam siya ng pagkadismaya dahil hindi pa siya nakakita ng halimaw. Gusto niyang makakita man lang ng isa sa unang round dahil alam niyang ito na siguro ang huli niya. Makalipas ang kalahating oras. Hingal na hingal si Kyle, hingal na hingal siya at pilit na kinakalma ang mabilis na tibok ng puso. Fuck ang determinasyon. Sa bilis na ito, hindi ko na mararating ang unang kalahati ng piitan. Malakas siyang nagmura at sinuntok ang kalapit na puno. Sa masakit na ekspresyon, nagmamadaling hinimas ni Kyle ang kamay niya. Ano ba? Ang bagay ba ay gawa sa bakal? Maraming dahon ang nalaglag sa kanyang ulo, habang galit na nakatingin sa malaking puno. Kung may dalang espada lang siya, puputulan niya ang walang pakundangan na punong ito sa maraming piraso. Ang problema lang ay wala siya dahil nasa loob ng storage ring ni Nian ang espada niya. Dahil sa biglang pagsisimula ng first round, hindi na niya ito nakuhang muli. How? Huminga ng malalim si Kyle para pakalmayan ang sarili at dahan-daang tinapik ang tree trunk. Maswerte ka ngayon. Pagkatapos ay tumingin siya sa mahabang daan sa unahan niya na may pagkasilaw na ekspresyon. Sa pagkakataong ito sa halip na determinasyon ay naglalaman lamang ng kawalan ng katiyakan ang kanyang mga mata. Imposible. Napatingin si Kyle sa malago na kagubatan at hindi man lang nagdadalawang isip ay pumasok na siya sa gubat. Pumunta na lang tayo sa loob ng gubat para makakita ng halimaw. Hindi siya nag-aalala na ang mga halimaw ay magiging delikado dahil sinabi ng vice-principal na sila ay teleport sa labas ng piitan sa sandaling sila ay nasugatan ng husto. Pagkaraan ng ilang sandali ay napangiwi si Kyle dahil wala man lang siyang nakitang halimaw. Hindi lang halimaw, wala pa siyang nakitang buhay na insekto. Siya ay gumagala ng walang patutunguhan ng ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nanginig at isang butas ang lumitaw sa lupa. Nagpanik si Kyle. Gusto niyang lumayo ngunit huli na ang lahat. Samantala, sa gitna ng piitan, isang matinding kompetisyon ang nagaganap sa iba pang kalahok. Ang lahat ay tumatakbo sa hindi kapani-paniwalang bilis, sinusubukang lampasan ang iba sa harap. Ang ilan sa mga mayayamang kalahok ay gumamit pa ng mga kasanayan upang mapataas ang kanilang bilis. Mabilis na paggalaw, soft steps, pagmamadali, malaking hakbang. Dahil ang mga kasanayan ay mahirap makuha at napakamahal, iilan lamang ang nakakuha ng mga ito. Maya-maya, nang malapit na sila sa finishing line. Maraming mga kalahok na nasa likod ang naging balisa. Nagsimula silang umatake sa iba. Pagkatapos ng unang pag-atake, nagkaroon ng pangalawa, at tulad noon nagsimulang maghagis ng walang katapusang pag-atake ang mga kalahok sa isa't isa. Isa sa mga kalahok ay nasugatan dahil sa biglaang pag-atake. Sinaman niya ng tingin ang tumatakbo sa tabi niya. Ikaw na bastos, ang lakas ng loob mong salakayin ako. Ang ibang kalahok ay tumingin sa likod na may pagkalito. Hindi ako iyon. Sinubukan niyang magpaliwanag ngunit hindi nakinig ang unang kalahok at direktang umatake. Tikman mo ang aking crushing sword strike, bastard mo. Ang mga katulad na eksena ay lumaganap sa lahat ng dako. Maraming mga kalahok ang nagsimulang masugitan at na-teleport sa labas ng piitan. Sa unahan ng magulong eksena, 6 hanggang 7 kabataan ang tumatakbo patungo sa finishing line. Sa kanila, ang 4 sa harapan ang pinakakapansin-pansin dahil sa kanilang napakagandang hitsura. Biglang huminto yung tumatakbo sa harap, may dark blue na buhok at deep black eyes. Tumingin ang binata sa itaas. Isang matayog na oso ang nakatayo sa hindi kalayuan sa kanya. Pagkahinto niya, may isa pang kalahok na nakarating sa kinatatayuan niya. Ang ikalawang kalahok ay may gininto ang buhok at itim na mga mata. Napatingin siya sa dambuhalang halimaw na nakatayo sa harapan niya. Ano ang? Napatingin ng batang may kulay asul na buhok sa batang may gininto ang buhok na may seryosong ekspresyon. Ito ay isang E-negative rank monster. Habang nakatingin sila sa oso, 2 batang babae ang nakarating sa kinatatayuan nila. Ang isa sa mga batang babae ay may kulay kahel na buhok at itim na mga mata. Siya ay maganda ngunit ang kanyang tingin ay sapat na malamig upang ma-freeze ang sinumang tumingin sa kanyang direksyon. Paano natin ito matatalo? Lahat sila ay nagising sa kanilang talento noong 1 taon pa lang, halos hindi na umabot sa F-rank. Kaya naman imposible ang pakikipaglaban sa isang E-negative rank monster na nag-iisa. Ang ibang babae na nakatayo sa tabi ng babaeng kulay kahel ang buhok ay humakbang pasulong na nakakunot ang noo.
Siya ay may mahabang asul na buhok at asul dagat ng mga mata. Mas maganda pa siya sa babaeng kulay kahel ang buhok. Mukhang kailangan nating pagsamahin ang ating lakas para talunin ito. Ako nga pala si Mia at ito ang kaibigan kong si Lara. Ang asul na buhok na batang lalaki ay tumingin sa mga batang babae na may isang tango at nagpakilala. Ako si Alec. Napatingin ng batang may gininto ang buhok kay Alec. Carcel. Naglabas siya ng isang gintong sibat mula sa kanyang imbakan. Naglabas ng espada si Alec. Sa kabilang banda, naglabas ng pana si Lara, habang si Mia ay isang salamangkero. Sa asul na planeta, lahat ay maaaring pumili ng isang propesyon pagkatapos nilang gisingin ang kanilang talento. Ang mga propesyon ay pangunahing nahahati sa dalawang pangunahing kategorya. Mandirigma at mages. Ang mga mandirigma ay maaaring pumili upang labanan ang pisikal o maaari silang pumili ng sandata na kanilang gusto. Magagamit lang nila ang mana na nasa loob ng kanilang mga katawan sa pamamagitan ng mga armas o mga kasanayang natutunan nila. Ang sandata ay maaaring maging anumang espada, sibat, busog, tungkod, at iba pa. Samantala, ang mga salamangkero ay iba sa mga mandirigma na maaari nilang matutunan ang mga spelling upang manipulahin ang mana na nasa loob ng kanilang mga katawan. Kaya naman, hindi tulad ng mga mandirigma na magagamit lamang ang mga kasanayan na kanilang natutunan, ang mga salamangkero ay nakapagbigay ng mga spells at gumamit ng mga natural na elemento ng walang kasanayan. Hindi mahalaga kung ang mga mandirigma o mga salamangkero sa tuwing masisira nila ang mana na nasa loob ng atmosfera ay tumago sa loob ng kanilang mga katawan at magpapalakas sa kanila. Kabanata 4. Nang makita ni Carcel na walang sumusunod sa kanya, tumalikod siya para harapin ang tatlo pa. Ano pang hinihintay niyo lahat? Tapusin na natin bago pa dumating ang mga kalahok. Siya ang unang sumalakay sa oso. Ang kapangyarihan sa likod ng kanyang sibat ay hindi kapanipaniwala. Gayunpaman, napakamot lamang ito sa oso. Galit na galit ang oso sa ginawa ni Carcel. Brrr! Umungol ito at gumawa ng swinging motion gamit ang kanyang front paw. Kaagad pagkatapos ng isang lagaslas ng hangin na bumaril patungo sa Carcel. Proteksyon ng hindi nababasag na kalasag. Isang protective shield ang lumitaw sa paligid ni Carcel na nagpoprotekta sa kanya mula sa pag-atake ng halimaw. Nagsagupaan ang protective shield at ang monster slash. Pagkaraan lamang ng ilang segundo, nabasag ang pananggalang na kalasag. Ginamit ni Carcel ang kanyang sibat para kanselahin ang pag-atake na nakalusot sa protective shield. Tumalon siya pabalik pagkatapos kanselahin ang pag-atake, pinalaki ang distansya sa pagitan niya at ng bear. Salamat! Napatingin si Carcel kay Mia na may pasasalamat. Tumango si Mia, bilang isang mage ay mas pinagtuunan niya ng pansin ang mga magic type na kasanayan at spells kaysa sa malapit na labanan. Hinubad din ni Alec ang kanyang espada. Ang kanyang katawan ay naglabas ng F+ rank aura. Kaya naman nabaling ang atensyon ng lahat sa kanya. Ang isang malaking halaga ng siksik na mana ay nakapalibot sa kanyang espada habang siya ay sumusugod pasulong at nakatutok sa leeg ng oso. Slash! Dama po ang atake ni Alec sa oso mula sa likuran at may lumitaw na maliit na sugat sa leeg nito. Ang mga mata ng oso ay namula sa galit habang umuusad ito at galit na ikinumpas ang kaliwang paa nito. Napatingin si Lara kay Alec. Baka sa kanyang malamig na mga mata ang pagkagulat. Siya ay isang sub-rank na mas mataas kaysa sa akin. Siya knock 2 arrow sa loob ng kanyang busog. Katulad ni Mia, isa rin siyang long-range fighter. Binitiwan ni Lara ang mga palaso mula sa kanyang busog, balak na tumusok sa bungo ng oso. Ang mga arrow ay napakabilis, na hindi maraming karaniwang F-rank warriors ang makakasunod sa kanilang direksyon gamit ang mga mata, ngunit ang bear bilang isang E-negative rank monster ay madaling nakaiwas sa paparating na mga arrow. Sa galit na pulang mata, ibinoko ng oso ang bibig nito at naglabas ng malaking shockwave sa bawat direksyon. Si Alec na pinakamalapit dito ay makitid na hamarang sa pag-atake, ngunit napaatras siya ng ilang hakbang dahil sa epekto ng pag-atake. Kasanayan sa pagsuporta, bigyan ng kapangyarihan ang mga kaalyado. Tinitigan ni Mia ang oso at agad na nagsumite ng supporting skill na nagpapataas ng attack power ng iba. Nagyayelong hadlang. Pagkatapos, nagsumite siya ng isa pang kasanayan, na ginawa ang bear na hindi kumikibo sa loob ng ilang segundo. Napatingin si Alec kay Mia na nakataas ang kilay. Ang ilang segundong ito ay sapat na para bigyan ng kapangyarihan ng iba ang oso. Itinutok ni Carcel ang kanyang sibat patungo sa dibdib ng oso, naramdaman niyang tumaas ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake dahil sa husay ng pagsuporta ni Mia. Sumunod din si Alec at inatake ang oso.
Si Lara na ayaw magpatalo ay nag-knock ng matalim na palaso sa loob ng kanyang busog. Inilabas niya ang palaso na nakatutok sa leeg ng oso. Sa ilalim ng maraming pag-atake, hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon ng oso na ipagtanggol ang sarili. Napaiyak ito sa sakit at matinding nasugatan. Sinasamantala ng lahat ang sitwasyon na muling inatake ng lahat ang oso nang walang awa at namatay ito pagkaraan ng 1 minuto. Huff! Huff! Huminga ng malalim si Mia dahil inubos niya ang lahat ng kanyang mana sa kanyang huling kasanayan. Napatingin si Lara kay Mia na may pag-aalala. Ayos ka lang ba? Okay lang ako. Tumingin si Alex sa likuran niya na may singkit na mga mata. Bumantong hininga siya at sinenyasan ang iba na kumilos. Dapat na tayong magsimulang lumipat, nakikita ko ang ibang mga kalahok na papalapit mula sa malayo. Napatingin si Lara kay Alex. Malamig ang mga mata niya pero medyo nagustuhan niya ito dahil, hindi tulad ng mga linte na iyon na laging nakatitig sa katawan niya ng may laway ay panay ang tingin nito. Nakangiting nagsimula siyang tumakbo. Tingnan natin kung sino ang unang makakarating sa finishing line. Nagkatinginan sina Carcel at Mia at agad na sumunod sa likod ni Lara. Ang huling sumama sa pagtakbo ay si Alec ngunit madali niyang nalampasan ang lahat. Nangunguna na naman. Sa labas ng piitan. Marami ang projection ang naruroon sa kalangitan, na nagpapakita ng iba't ibang recording ng mga kalahok na naruroon sa loob ng piitan. Ang pinakamalaking projection ay nagpakita kung paano natalo nina Alec, Mia, Lara, at Carcel ang E-negative rank monster. Nag-wild ang audience nang makita ang kanilang performance at malakas na nag-cheer para sa kanila. Lahat ng mga gurong dumalo, maging ang vice-principal ay humanga sa kanilang performance. Napatingin ang isa sa mga guro sa projection na nagpapakita kay Carcel. Mas maganda ang ginagawa ng Second Prince Carcel kaysa sa inaasahan namin. Sumang-ayon ng ibang mga guro sa kanyang sinabi bago itinuro ang ilan pang mga estudyante. Tama, ang anak ni Duke Evan na si Lara at ang anak ni Count Albert na si Mia ay mahusay din. Sino ang batang itim ang buhok? Parang hindi siya galing sa kahit anong malaking bahay. Isang maitim na kabayo. Ngayong taon, marami tayong nakikitang mahuhusay na individual. May mga ibang estudyante din na nahadjap ng paningin ng guro, at isa na rito si Kyle na mukhang naliligaw sa loob ng gubat. Naawa ang isa sa mga guro sa kalagayan ni Kyle. Ang malas na kalahok. Napasulyap din ang ibang mga guro kay Kyle. Sino naman siya? Nakangiting tumingin si Vice Principal George sa projection na nagpapakita ng lokasyon ni Kyle at bahagyang bumulong. Sigurado ka bang malas siya? After hearing his words, seryosong tumingin ang mga teacher sa projection na nagpapakita kay Kyle then finally may napansin sila. Ha! Anong nangyayari? Ipinahayag ng mga guro ang kanilang pagkagulat matapos makita kung paano makitid na iniiwasan ni Kyle ang lahat ng mga halimaw. Palagi siyang nagbabago ng direksyon sa tuwing may halimaw sa unahan. Parang naramdaman niya ang presensya ng halimaw. Pagkatapos ay sabay-sabay na naisip ng lahat ng mga guro, napakaswerteng kapwa. Ngunit bago sila makapagkomento sa kakaibang sitwasyon ni Kyle ay nakita nila itong nahulog sa loob ng isang hukay, pagkatapos ay ang projection na nagpapakita kay Kyle na kakaiba ay nagdilim. Naubusan ba siya ng swerte? Bulong ng isa sa mga guro. Humalaklak si Vice Principal George ngunit nang makita ang kinaroroonan ni Kyle, nagpakita ito ng pagtataka at nawala ng walang anumang salita.